Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan po ang sumaating lahat mga kapatid. Tara at tunghayan natin kung ano ba talaga ang katunayan sa pag-iral ng Diyos. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan mag-subscribe, like, and share. At syempre, don't forget to click the bell button below para ma-updated po tayo or ma-notify po tayo sa lahat ng video na ating i-upload. Salamat sa Diyos, pag-ibig! Tayo po ay magpapatuloy sa paghahanap ng katwiran ng Diyos. Una-una ang ating pinag-aaralan yung paghahanap ng Diyos. Nakita po natin noong nakaraan na pinag-aaralan natin kung talagang mayroon Diyos. At sumasagana po ang patutuo sa Biblia ng pagkakaroon ng isang tinatawag na divine providence, ng isang supreme being over and above the universe, isang kalagayang nakatataas, walang makatututol, isang kalagayang lumikha ng lahat ng bagay, a being that is the source of all being, isang kalagayang pinanggalingan ng lahat ng mga kalagayang sa ating panahon. Kung tawagin po ng Biblia yon ay Diyos. Maaaring tawagin niya ng iba't ibang mga paniniwala sa iba't ibang katawagan. Sabi naman ng iba, yun daw Diyos na yun si Jesucristo. Sabi naman ng iba, yun daw ang Ama. Ano man ang paniniwala natin, tanggapin muna natin yung isang fact. Let us leave theories, superstitions, and calculations. Ang tanggapin natin yung fact. And what is the fact? Ano ang katotohanan? Mayroon talagang isang supreme being. Mayroong divine providence. Hindi pa natin pinag-uusapan kung sino siya. Tanggapin muna natin ang isang katotohanan hindi mapapasubalian na mayroon ngang isang divine supreme being. May isang makapangyarihang sa lahat na umiiral. He exists. Siya ay umiiral. Hindi natin matututulang siya'y wala. Dahil nakita po natin ng nakaraan ang mga pruweba ng kanyang pag-iral. Mahirap naman po kung iisa-isahin ko lahat ang ating mga talatang binasa noon. Ang nagpapatutuo na mayroon Diyos, yung kanyang mga ginawa. Nalalaman nating may Diyos dahil sa kanyang ginawa. At gusto kong yun po'y uliting muli sa gabing ito. Sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 20. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag. Sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Ayun. Kaya natin natatanto na mayroon Diyos sapagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. The created proves the creator. Ang nilikha ang nagpapatutuo tungkol sa lumikha. Maging Ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos. ayun. Yung nilikha, nagpapatutuo rin ang kanyang pagiging walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. His everlasting power and Godhead ay pinatututuhanan ng kanyang mga nilikha. Palagi ko po sapat na ang ating mga nabasa sa Biblia na mayroong talagang lumikha. At hindi na tayo dapat mag-alinlangan. Ang mag-alinlangan pa, tawag ng Biblia, mangmang.
napaka-impertinente, napaka-inutil na pag-iisip ng tao na magsabing walang Diyos. Yan po. Ngayon, madalas pag nasasabi ko yung salitang inutil, para bang binibilang sa akin na pagmumura yun eh. Hindi kasi Suryano, masama ang bunganga. Inutil. Hindi naman nung masama yung inutil eh. Yung inutil, walang silbi. Ang ibig sabihin, simple. Walang silbi. Galing sa salitang Kastilang, util. Oh. Util, ibig sabihin, of use, to use. Galing sa, yung doon ang galing salita English na utilize. Oh, pag sinabi mong inutil, walang silbi. Oh. Impertinente, walang lasa, kung walang kaugnayan, walang sustansya, walang relevance. Pag sabihin ng tao na walang Diyos, inutil na tao magsasabi nun. Impertinenteng tao magsasabi nun. Pero ang taong nagsusuri, nag-aaral ng katwiran, ng lohika, ng razon, nag-aaral ng common sense o ng sentido komon, hindi kailanman maaaring masabi ng isang tao na walang Diyos. Tiyak na tiyak pong may Diyos. Pero kung may Diyos nga, sino siya? Hindi ba yun ang ating tanong na iniwan nung nakaraan? Ano? Kung meron nga Diyos, let us classify Him from other being called deities ng iba't ibang mga relihiyon. Sino talaga yung Diyos? Meron nga Diyos. Hindi natin matututulan. Sino naman yung Diyos na yon? Ang dain Diyos eh. Pag tao tatanungin mo, ang dain Diyos. Alam nyo mga kapatid, sa dain ng Diyos, di ko mabilang. Nagtataka lang ko sa iglesia ni Kristo. Ilan ay ka ang Diyos? Isa lang. Si Kristo tao. Ganun agad sila. Pag sinabi mo ilan ang Diyos, isa lang agad. Si Kristo tao. Ano? Malipon sagot yun. Pag tinanong ilan ang Diyos, isa. Hindi ho, ang dain Diyos. Doon lang ho sa Greek mythology, ano ho? Yung paniniwala ng mga Grego, ang dain Diyos. May Diyosa Diana, si Neptune, si Mercurio, si Jupiter, tinan ninyo yung mga Griego, yung mga taga-Athens, paniwala nila mula nung una, maraming Diyos eh. Doon sa gawa ng mga apostol, meron nung ganitong pangungusap nang magpagaling ang apostol na si Pablo at saka si Bernabe, nagsigawan yung mga Griego. Ang sigaw nila ganito. At nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Likaonia, Anong sabi? ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. Ang mga Diyos bumaba sa atin sa anyo ng mga tao. Kanyo, di katutubong paniwala ng mga tao maraming Diyos. At talaga naman maraming Diyos. Payag ho kayong maraming Diyos? Marami ho. Maraming sinasamba eh. Oh. Totoo po o hindi? Ang dami. Sinasamba kita. O, tamo, isa ng Diyos yun. Oh, sinasamba eh. Pagka Diyos lang naman ang dapat sambahin sinasamba raw. Di Diyos yun? Ang dai ho. Pakinggan nyo. Sabi ni San Pablo sa unang Korinto 8:5, ganito ating mababasa. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Payag na kayo? Sabi ni Pablo, mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa. Gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Kaya tinanin niyo si Kristo, ang tawag sa isang tawag kay Kristo, Lord of Lords. Di ba? Panginoon ng mga Panginoon. Because it implies na maraming mga tinatawag na Panginoon. Kaya it is only rightful for us to acknowledge Jesus Christ as the Lord of Lords. Because there are so many Lords known to mankind. Not only in the primitive times,
But also in our times, maraming mga lords. Doon lang sa Great Britain eh. Alam niyo po ba sa Britanya, meron silang mga knights, tinatawag din ng mga lords yung mga yun eh. Yung mga opisyal ng mga Britons, tinatawag na lord. Yung mga kanilang magistrate, yung mga humahatol ng kanilang mga kasong ukol sa pagtatalo-talo ng mga tao, tinatawag ding lords. Kaya po yung salitang sir, S-I-R, in the British language, in the English, British English, yun ho ay isinonimo ng salitang Lord eh. Kaya nga pag may nagsasabi sa akin, sir, ayoko eh. Ang katumbas nun, Lord eh, o Panginoon eh. Maraming Panginoon. At marami ring mga Diyos na kinikilala ang tao sa buong mundo. Pero ang atin hong aalamin yung Diyos na sinasabi ng Biblia. Yun talagang Diyos. Yung talagang nagumawa ng lahat ng bagay, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi natin kayang pasubalian. Ngayon, bago natin puntahan kung sino siya, puntahan natin yung kanyang definite person. Ano siya? Sino siya? Atin munang puntahan yung mga bagay na hindi natin matatanggihan na nagpapakilala kung sino siya. Gusto ko muna pong bigyan kayo ng base na magpapakilala kung sino itong Diyos na ito, na kahit kayo, kahit ako, hindi ako makakatanggi na siya na ngayon yung makapangyarihan sa lahat. Pakinggan nyo unang talata sa 32-39 ng Deuteronomy. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga. Ayan, ito'y nagsasabi, ang nagsasabi rito'y ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tingnan ninyo ngayon. Binibigyan niya tayo ng layang mag-observe. To exercise our own way of observing Him. Tingnan nyo ako ngayon. Na ako, sa makatwid bagay, ako nga. I am He. Sino siya? Tuloy. At walang Diyos sa akin. Sa akin, walang Diyos. Di ito na nga yung kataas-taasan. Bakit? Kasi sa Kanya wala ng Diyos eh. Naniniwala po kayong pag sinabing sa Kanya walang Diyos, wala na siyang kinikilalang iba. He is on top of anybody else. Sa akin, ang wika, walang Diyos. Sino siya? Tuloy. Ako'y pumapatay. Ayun. Tutulho kayo. May pumapatay. Sino ho ang gustong tumutol na mayroon ng pumapatay? May pumapatay ho, wala. Meron. Kaya ka di ka makatanggi, mamayang gabi, patay ka na eh. Oh. Kahit ayaw mo, pagka gusto niya, hindi ka pwede. Di ba gano'n, ano? Ako'y pumapatay. Kapangyarihan niya yon. Karapatan niya yon. Ako'y pumapatay. Tinan mo nga ikain Diyos niyo, kriminal. Huwag mo naman pasamahin yung Diyos ng Kristiyano. Yung Diyos ko, kinikilala. Bakit? Yung Diyos mo ba hindi pumapatay? Pag hindi pumapatay ang Diyos mo, bobo Diyos mo. O, huwag kayong magagalit. Kapit mo naman kasi sinabing bobo Diyos ko. Biro mo, naniniwala kang pwede siyang bumuhay, hindi siya makapatay. Oh. Sa Biblia, Diyos, na wala nang mas mataas pa sa Kanya, ako'y Diyos, walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay. Oh, may makakatutol ba? Wala nga eh. Oh, sige, doktor, tutol ka. Sige, mamayang gabi, pati ikaw, patay na. Doktor, namamatay din eh. Di ba? Yung supposedly nagdudugto ng buhay ng tao, na may tungkulin daw silang bumuhay. Sabi ng ibang doktor eh, pasintabi baka may doktor dito. Sabi nun sa doktor, kami ikay may tungkulin bumuhay. Sabi ko, Dok, ang taas naman ng tungkulin mo, bumuhay. Ba't nakakabuhay ka ba, Dok? Oo, gagamot ako. Hindi ko nakakabuhay noon. Ha? Ang nakakabuhay, patay na, nung dalin sa'yo, nabuhay. Pero may sakit lang, dinala sa'yo, gumaling, hindi ka nakakabuhay.
Hindi. Oh, tamo, hindi naintindihan ng doktor yung sinasabi niya. Doktor yun. Ang tungkol ni ikaw namin, bumuhay. Paano kang makakabuhay? Eh, ikaw mismo hindi mabuhay. Bakit? Ang katunayan, araw-araw maraming doktor na mamatay. Doktor yun. Eh kung yung tungkulin ng doktor bumuhay, ba't yung sarili niya unang-una hindi niya binuhay? At wala naman ako nalaang doktor na ako gusto ko na mamatay. Karaniwan sa tao gusto mabuhay. Kung nasa normal kang kaisipan. Pero na lang kung ikaw may nadispal kung 75 milyon, di mo na kayang bayaran, siguro ayaw mo na nga talagang mabuhay. Ha? O pera na lang kung ikaw you taught my heart how to dream. Feeling this moment divine. Just for a while you were mine. Now I'm alone in despair. Siguro kung gano'n, gusto mo na nga mamatay. Di ba? Yung in despair. Pero pag ang tao, mayroon pang kahulugan ng buhay sa kanya, gusto pa niya mabuhay, di ba? Lalo na, halimbawa, natuto kang umibig ng pangalawa. Di ba? Love is lovelier the second time around. Sabi ng mga tao. Gusto nila mabuhay pa. Ayaw pa nila mamatay. Pagka nasa normal, ayaw mamatay ng tao eh. Eh, sino ang bumubuhay? Ang doktor ba? Mali. Ngayon, ang tao, hindi niya kayang buhayin ng kanyang sarili. Siya'y kasama sa nabubuhay at binubuhay ng isang makapangyarihan sa lahat. Actually, hindi lang naman tao ang binubuhay ng Diyos. Sabi ng Diyos, ako'y pumapatay. Ayun. Kaya wala nga makatutol eh. Ako'y pumapatay, sabi niya eh. O tapos, anong kasunod na sinabi niya? Ako'y pumapatay. At ako'y bumubuhay. Ayun. Tingnan ninyo, siya'y bumubuhay. Pwede mong baliktarin. Eh, pwedeng vice versa. Patay, pwede niyang buhayin. At buhay, binubuhay niya. Ayun. Siya lang ang makakagawa nun eh. Ako'y bumubuhay. Ano yung ibig sabihin ng ako'y bumubuhay? You can keep on living by Him. But even if you died, He can resurrect you. And that was proven during the early times of the Christian era. Not only in the Christian era. Maski doon sa mga nakaraang panahon ng mga naglingkod sa Diyos, si Propeta Elias ay nakabuhay ang Diyos sa pamamagitan ni Elias ng isang bata na namatay. Yan po ibig kong sabihin. Sino makagagamit ng salita na yon? Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay. Meaning, He can cause to continue life, He can discontinue life, He can end life, and again resurrect that life. Diyos lang naman ang pwede ron eh. Ako'y bumubuhay. Pagkatapos, Ako'y sumusugat. ako'y sumusugat. O may makakatutol ba na ang Diyos ay sumusugat? Nakakasugat o hindi? Nakakasugat. Akala nung iba ang nasusugatan sa kutsilyo, no? Nasusugatan ng Diyos yung hindi inaabot ng kutsilyo. Yung atay, pwedeng sugatan ng Diyos yun. Kita nyo, meron kang hepatitis, meron kang cirrhosis of the liver, ha? Meron kang infectious hepatitis. Nakakasugat ang Diyos even to the innermost part of your being. Pwede niyang sugatan ang puso mo. Pwede niya ring sugatan ang iyong baga. Pwede niya ring sugatan ang alinmang parte ng iyong pagkatao. Ako'y sumusugat. Pero ang magaling lang sa kanya, pag sumugat siya, sabi niya'y kasunod ganito. At ako'y nagpapagaling. Nagpapagaling niya. Sino nagpapagaling? Ay, ang galing-galing ni doktor, napagaling ako. Mali yun. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagpapagaling eh. Meron ba ibang magpapagaling? Ang Diyos. Napagaling ka ng doktor? Hindi. Eh, pinainumin ka ako ng... Ay, sino nagpagaling sa'yo? Niresitahan ka, uminom ka ng gamot. Pagkatapos mong uminom ng gamot eh, gumaling ka. Sino nagpagaling? Salamat po, doktor. Ang galing-galing nyo, napagaling nyo ako. Hindi totoo yun. Ang totoo, pag yung doktor nagkasakit, hindi rin niya mapagaling sarili niya. Diba? Natutuluyan din yung mga doktor eh. Sino nagpapagaling? Ang Diyos. In what sense? Kanino ba yung gamot? Saan galing? Sa pait, sa pakla, sa asim.
sa dakta, sa halaman, sa katas. Kanino yun? Sa Diyos. Tinimpla ng tao, binigyan ng Diyos ng kaisipan, natimpla, naging gamot. Kanino yung tao? Sa Diyos. Nag-aral yung doktor, natutunan niya yung karunungan ng pagka-doktor, nagreseta siya, binigay sa'yo, ininom mo. Kanino yung doktor? Nung gumaling ka, sino nagpagaling sa'yo? Ang Diyos pa rin. Uy, had it not been for Him, pati yung doktor mo, wala, patay na yun. O, di ba? Kaya po, in the general analysis, tama sabi ng Diyos, siya lang naman ang makakagamit nun eh. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. Ito ang pinakamatigas na salita sa lahat. Ulitin natin, saka natin ituloy. Yung huling-huling parte, intayin nyo, yun ang pinakamatigas sa lahat. Wala makatututol doon kahit sino eh. Tuloy natin. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Kita nyo, yun ang pinakamatigas na lahat sa lahat. Walang makaliligtas sa aking kamay. Meron ba? Wala eh. Doktor, presidente, maestrado, senador, vice-presidente, hukom, huwes, justice, pagka gusto ng Diyos papangyarihin sa'yo yung kanyang kapangyarihan, matanda, bata, mayaman, mahirap, nag-aral, hindi, marumi, malinis, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling, ako'y bumubuhay, ako'y pumapatay. Walang makaliligtas sa aking kamay. Do we all acknowledge? Sumasang-ayon ba ho tayong lahat na meron ng gano'n na kapangyarihan? Sang-ayon po kayong lahat. Oo, siguro pag hindi tayo sumang-ayon, tayo na pinakabobong tao sa mundo sa lahat. Eh talaga naman lahat tayo, walang makakatutol doon. Nagkakasakit tayo talaga. Gumagaling din naman tayo pag gusto tayong pagalingin. Kahit marami kang pera, pagka gusto ka na ng Diyos kunin, wala kang magawa eh. Kahit sa'yo lahat ng pera sa mundo. O, kahit makakabili ka ng maraming bato, patay ka rin. Kasi sabi ng Diyos, ako'y bumubuhay. Ako'y pumapatay. Ako'y sumusugat. At ako'y nagpapagaling, walang makaliligtas sa aking kamay. And if we all bow, and if we all acknowledge the truth of what this Bible verse is telling us, let us proceed to our study. Magpatuloy tayo. Hindi na naman natin kayang tutulang medyos eh. Desuko na tayo. Talagang medyos nga. Tanong, sino siya? Doon na natin pupuntahan. Sino siya? Who is He? Sino siya? Si El Shaddai. Yan si Yahweh. Sabi naman ng isang bagong labas doon, hindi ka Yahweh pangalan yan, Yuhu. Yuhu raw. May nabasa akong bagong pamphlet, di ko lang nadala. Ang pangalan daw ng Diyos, Yuhu. Yuhu. Biro mo, yun daw ang Diyos, Yuhu. Nakasalubong na kayo o kaya minsan pupunta sa inyong bahay. Ito po ay nagbabalita ng kahariang walang hanggan ng Panginoong Jehova. Ayun. Jehova naman sila. Yung mga nagtitinda ng libro sa daan, yun. Ang Diyos daw ay si Jehova. Meron naman nagsasabi, kagaya ni Wildy Almeida, ang Diyos daw ay ang pangalan ni Jesus. Ayun. Hindi ba? Napanood nyo na siya? Hindi naman ako nagsisinungaling. Totoo naman yun. Sabi niya, ang pangalan ni kanang Ama, Jesus. Ang pangalan ng Anak, Jesus. Ang pangalan ng Espiritu Santo, Jesus. Ayun, ang Diyos niya, si Jesus. Pero naman, ang Diyos na kinikilala, si Shinto. Meron naman, naniniwala kay Buddha. Meron naman, ang Diyos nila, magkakaiba, ang dami. Huwag mo ituturo.
Puputol ang kamay mo. Nung bata pa kami, huwag mo ituro. Sabi ko, takot na takot tuloy doon sa yung nasa dingding. Tuturo. Maputol lang kami mo. Sabi, sa loob-loob ko, ang lupit naman nun, turo mo lang, puputol lang kami mo. Ganun ba, Diyos? Para bang Diyos may tabak ni Damocles na magkamali ka lang, putulang kamay mo. Ganun. Marami tayong konsepto sa Diyos. Ang daing tinabi sa atin mga tao na mga Diyos. Maraming itinuro sa atin tungkol sa salitan Diyos. Siguro, panahon na mga kapatid, bago man lang magwakas ang mundo, magwawakas na ang mundo, hanggang ngayon, hindi kilala nung marami yung Diyos. Ha? Para bang ang Diyos ay isang bagay na katatakutan. Isang bagay na hindi marunong umunawa. Hindi makapagpapaumanhin. Para bang ang Diyos ay isang makapangyari ang hawak-hawak kay tabak ni Damocles na pag nagkamali kay putulang ulo mo. Para bang gano'n na marami tayong konsepto tungkol sa Diyos. Ha? Marami tayong napaniwala ang mga bagay-bagay ukol sa Diyos. Nakahanda ho ba kayo mag-aksaya ng panahon? Mapag-aralan lang natin itong Diyos na. Sa bagay, masama man sabihin yung mag-aksaya ng panahon. Hindi naman dapat maaksaya ang panahon natin pag ang pag-uusap natin Pampanginoon Diyos, di ba, no? Bago man lang magwakas ang mundo, bago man lang magwakas ang ating buhay, hindi ba is it not worthwhile na pag-aralan natin yung talagang nauukol sa lumikha sa atin? Maraming mga tao, may panahon sa sugal, may panahon sa TV, kumisa inaabot ng 2:00 sa panonood nung yung iba nag-aaksaya ng oras doon sa walang kakwenta-kwenta mga bagay na yun dito, sa pag-aaral ng salita ng Diyos siguro, sa pagtuklas ng ating pinanggalingan, where we started. Where did we come from? Bakit tayo nasa mundo? Bakit tayo buhay? At bakit tayo nag-i-enjoy? Bakit tayo may asawa, mabait na asawa, mabuting mga anak, at mabuting sambahayan? At bakit tayo naging tao at nabubuhay sa mundong ito? Marami po sa ating nakalimutan na ang sapat na oras hindi niya naibigay para isipin yung lahat ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanyang pagkatao. Alam na natin na ang Diyos ang lumikha sa atin. Ang Diyos ang lumalang sa atin. Pero, sino siya? Pag-aksayahan nyo lang po wag nang pag-aksayahan. Gugulan lang po natin ng oras. At naniniwala ako, walang sino man sa inyo, pagkatapos niyang makilala ang Diyos, ay gagawa pa ng masama. Palagi ko wala nang asawang magbabarilan. Maaari mag-away pa rin, kurutan na lang, pero barilan. Pag nakakakilala ka ng Diyos, magkapitbahay, magbabarilan. Siguro pag nakakilala ka ng Diyos, di ka makikipagbarilan sa kapitbahay mo. Lalo na ang isang anak na nakakilala ng Diyos, siguro hindi niya dadaragan yung kanyang magulang o sisigawan. Hindi niya siguro gagawin yun. Kung nakilala niya na mayroon nga Diyos at kung sino yung Diyos. Umpisahan po natin ang pag-aaral tungkol sa temang ito. May Diyos na. Hindi na natin matatanggihan. We cannot escape the fact, the truth of the existence of one supreme being. A being to whom we will be all accountable for. With. Ayan. Aalamin natin ngayon. Meron nun. Di ba? Tutulan. Sino siya? Siya ba si Yahweh? Siya ba si Jehovah? Siya ba si Baha'u'llah? Siya ba si Krishna? Alamin ho natin ngayon, mga kababayan, sino nga siya? Di tanungin natin siya sa Biblia, Diyos, sino ka? Ang tanong na ito, itinanong din ng isang concerned person some 3,600 years ago. Pakinggan niyo ang sabi sa 3 ng Exodo, ganito ang ating mababasa. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan?
anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. Ayon. Pagdating ko ika sa Israel, tatanungin ako. Sabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pag tinanong nila ako, sino siya? Ano sasabihin ko? Sumagot ang Diyos kay Moises. Sasabihin mo sa kanila, sinugo ako niyaong ako nga. Sabi niya, I am that I am. Ako, yaong ako nga. Sino siya? Siya yaong ako nga. Yun ang kanyang simpleng deklarasyon kay Moises. Ituloy natin ang kanilang dialogue. Ano ang sabi ni Moises? At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Ayan, ang sabi ng Diyos kay Moises, sasabihin mo sa kanila, sinugo ako sa inyo, ni ako nga. At yung sasabihin pa sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman. At ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga salit-saling lahi. Ayan. Dito, kung mapapansin nyo itong salitang ako, yaong, ako nga. Sa English, I am that I am. Doon ho sa pinanggalingan salita nito sa English, Tagalog at saka sa Griego, yung Ebreo, ang nakalagay doon, yung katumbas ng salitang Ebreo na verb yava. Yava. Oh. He who causes to become. Ako, yaong ako nga. Katumbas ng salitang ako ang nagpapangyari. He who causes to become. Sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo, nyaong nagpapangyari. Nyaong ako nga. Nyaong he causes to become. Siya ang nagpapangyari. Makikita nyo rito, mayroong pinakikilalang karakter ang Diyos kay Moises. Siya ang nagpapangyari. Siya ay yaong siya nga. Siya yaong ako nga. Ang ibig sabihin nun, yung ako nga, abay wala pa si Moises, wala pang mundo, wala pa ang lahat ng bagay, wala pang pangyayari, siya na. Ako nga. Di ba simple naman sa Tagalog maintindihan yung salitang ako nga, no? Ako nga, ibig sabihin, bago pa yon, bago pa ikaw, bago pa yung pag-uusap na yon, nandun na siya. He is there always. Siya yaong ako nga. Kaya dito, kung maiintindihan natin ang diwang ikino-convey nito, lalo na dun sa Hebrew Bible, he who causes to become, siya na nagpapangyari, meron hong isang napakagandang sagot ang Diyos sa ating tanong kung sino siya. Sino siya? Siya ang nagpapangyari. Siya yaong siya nga. Bago nangyari ang lahat ng bagay, ando na siya. Anong katunayan? Na ang kahulugan ng salitang ako nga, quote and unquote. Anong katunayan ang kahulugan ng salitang ako nga? Nandun na siya. Ibig sabihin nauna pa siya, bago yung pag-uusap na yun, andun na siya. Pakinggan nyo, nang sabihin ni Kristo yung salitang ako nga, ang tunay niyang kahulugan ay ganito. Sa 8 ng Juan. Nagalak ang inyong amang si Abraham, na makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus,
katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Ayun. Tanyo, doon makukuha natin ng kahulugan ng salitang ako nga eh. Kasi nagkaroon ng diskusyon si Kristo sa mga Hudyo. Nakita ika ni Abraham yung kaarawan kung natuwa si Abraham. Binabalita niya sa mga Hudyo. Eh, mga Hudyong di naniniwala sa kanya. Wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus. Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Bago ipinanganak si Abraham, ako nga. Ay, ibig sabihin no, ako nga, nandun na siya. Bago pa si Abraham. He is even older than Abraham. He is even ahead of Abraham. Kaya nga dun sa isang salin ng Bibliang Ingles, sabi dun na nakasulat, even before Abraham was born, I am in existence. Ako ay umiiral na bago pa ipinanganak si Abraham. Kaya nga mahirap paniwalaan si Kristo tao eh. Gaya ng Iglesia ni Kristo. Huwag naman magagalit yung mga bisita natin, Iglesia ni Kristo, no? Eh, paano naging tao yun eh, bago pa si Abraham, ando na siya? Ibig sabihin, matanda pa siya sa lolo niya? Meron pa naman taong matanda pa sa lolo niya? Oh. Sige, maghanap kayo ng taong matanda pa sa lolo niya. Wala naman eh. Oh, eh si Kristo matanda pa sa kalululuhan ng lolo ng lolo niya eh. Si Kristo. Eh, napakarami pang henerasyon bago do. Alam niyo ba, mula kay Abraham hanggang kay Kristo, kung ilan salit-salin lahi? 42 salit-salin lahi. 42 generations. And the shortest span of a generation is 40 years. And 42 generation na lumipas mula kay Abraham papunta kay Kristo. Eh, bago pa ika si Abraham, ako nga. Sabi ni Jesus. Ibig sabihin no, ako nga, ando na siya. Kaya, kung ating sisinuhin, yung Diyos na ating dapat nakilalanin, eh yung Diyos na bago pa nangyari ang dapat mangyari, nando na siya. Existing na siya, umiiral na siya, siya yon. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na tinatawag sa Bibliang ako nga. Ayon. Ngayon, ang nakikita natin yung kanyang being, yung kanyang kalagayan, ando na pala agad siya. Eh, ano siya noon? Ang karakter niya, wala pang ibang nangyayari, ando na siya. Ang kanyang being, ibig sabihin. Eh, ano siya? Yung Diyos na yon na pinanggalingan na lahat ng pangyayari. Ang Diyos na siyang nagpapangyari sa lahat ng nangyari. Ha? Ano yun? Pakinggan nyo sa isang talata ng Juan, ganito ating mababasa. Dumarating ang oras, Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. ayan, ang sabi ng Biblia, God is a Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. At ang sa Kanya'y nagsisisamba, kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. O, dito nyo, na unti-unti na tayo nagkakaroon ng banaag kung sino yung Diyos na sinasabi sa Biblia. Yung palang Diyos na yun, na bago pa ang lahat ng bagay, ando na siya. At siya ang nagpapangyari ng lahat ng bagay. Yun pala, Espiritu. Oh, tanong, alin ang nauna? Materya o Espiritu? Natural, Espiritu, nauna ang Diyos eh. Ang Diyos ay Espiritu. Sabi sa Biblia. Ngayon, yung Diyos na Espiritu na yon, palibasa Espiritu, ano ba ang ating pangunang kaalaman pag sinasabi na yung salitang Espiritu? Pakinggan niyo ang pangungusap ng ating Panginoong Hesus sa Lucas 24. Sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ang sabi ron, ang isang espiritu, walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Therefore, ang Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
na siyang nagpapangyari ng lahat ng mga bagay, pinanggalingan ng lahat ng pagkapangyari ng lahat ng bagay, Diyos na yun ay Espiritu. At yung Diyos na Espiritu na yun, walang laman at payag ho kayo ron, mga kababayan. Payag ho kayo ron. Hindi naman sasama ang loob nyo pag tinanggap nyo ang Diyos sa Espiritu. Hindi ho. Yun ho bang Espiritu, may laman at buto? Wala. Sabi ng Biblia, wala laman at buto. Eh di hindi Diyos si Buddha. Ho? Malaki siya nun eh. Naniniwala kayo ho? Hindi din Diyos si Krishna. Ha? Si Bodhidharma. Hindi rin. Si Krishnamurti. Diyos ba yun? May laman at buto yun eh. Basta may laman at buto, ha? Hindi Diyos. Huli ka na, Suryano. Eh si Kristo may laman at buto, de hindi Diyos. Tanong ko sa'yo, alin ba yung may laman at buto? Yung katawan ni Kristo. Talaga may laman at buto. Hindi naman Diyos yun, tao yun eh. Nagkatawan tao. O di tao talaga yung katawan. Ba't sinabi ko ba yung katawan ni Kristo yung Diyos? Hindi naman eh. Nagkatawan tao. Di tao yun. Kaya may laman at buto. Pero yung kalagayang Diyos, yung Ama, talagang wala laman at buto yun. Wala laman at buto yun. Ang Espiritu, wala laman at buto. Paano yung Espiritu? Paano yun? Saan natin pwedeng ihalimbawa yung salitang Espiritu? Halimbawa lang. Kukuha tayo ng halimbawa bibliko, saan natin pwedeng ihalimbawa yung Espiritu? Pakinggan nyo. Sa 1:7-14 ng Ebreo. Sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Ano ho yung katulad ng anghel? Hangin. Ano ho? Isang bagay na hindi mo nakikita pero nararamdaman mo. Isang bagay na hindi mo nakikita pero nagmamanifest. Nagmamanifest. It is invisible to the human eyes but it manifests its existence through movements. Halimbawa, pag kumikilos na yung halaman, nararamdaman mo may hangin. Pagka may dumadapong malamig sa katawan mo, mainit na simoy, malamig na simoy, alam mo may hangin. Ganun ho yung hangin. Yung hangin, yung anghel, ganun din. Ginagawa ng Diyos yung anghel na hangin. Ang hangin, ginagawa niya anghel. Hindi baga Silang lahat ay mga espiritong yung mga anghel na yon, silang lahat ang wikay, mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng magmamana ng kaligtasan. Yung mga anghel na tinulad sa hangin, hindi ba silang lahat ay mga espiritu? Kaya ho, ang katulad ng espiritu, hangin. Ang katulad ng espiritu, hangin. Something na hindi nakikita, pero pwedeng maramdaman. Hangin. Hindi nakikita, pero pwedeng marinig. Naririnig mo yung ugong ng hangin eh. Sa isang bagay na hindi nakikita, pero nagmamanifest, may kapangyarihan, kumikilos, nagmumove. Ganyan po ang Diyos na sinasabi sa Biblia. Ang Diyos parang hangin. Sapagkat siya'y espiritu, walang laman at buto. Ayan, yan po ang sinasabi ng Biblia na Diyos. Kaya wag na kayong padaya na ang Diyos may laman at buto. Agaya ng paniniwala ng iba. Alam nyo ba, may iglesia naniniwala, ang Diyos daw may butot laman? Alam nyo ho yun? Ang sabi ho ng Mormons, kilala nyo yung mga Mormons? Yun ang tinatawag na Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Ang iglesia ni Kristo Jesus ng mga santo sa huling araw. Sila raw yung mga santo sa huling araw, yung mga Mormons. Sila, ang paniwala nila, ayon sa kanilang aklat, God has a body of flesh and bones as tangible as man's. Tagalogin natin, ang Diyos daw ay mayroong katawan na may laman at buto na nahihipong kagaya ng sa tao. Yun ang paniwala nila. At ang paniwala nila, kung sino yan Diyos na yan daw si Adan. Sinabi na nga ng Biblia, ang Diyos
walang espiritu eh. At ang espiritu ay walang laman at buto. Tapos, si Adan daw ba naman ang Diyos? Naku, hindi naman katakataka. Dito sa Pilipinas, may iba silang version. Para sa Mormon, si Adan ang Diyos nila. Alam nyo ba yon? May Mormons ba rito ngayon? Palagay ko, hindi tinuturo sa inyo yun dito sa Pilipinas. Alam nyo ba ang original doctrine ng Mormonism sa United States? That Adam is their God? At si Adan daw ay maraming asawa. Kaya yung kanilang puno na si Joseph Smith, 36 ang asawa. Miro mo. Sipin nyo yan ha. Ang Diyos daw kung mag-asawa marami, kaya yung puno nila nag-asawa rin marami. Tapos, at ang Diyos daw na si Adan ay ano raw, tayo rin daw pwedeng maging Diyos kagaya ni Adan. Dahil si Adan daw nung araw, para rin, yun daw Diyos nung araw, parang tao rin na naging Diyos lang. Meron yung paniniwala ng Mormons yan. Nakakakilabot pero tinatanggap ng Pilipino yan. Kala nyo? Meron pa isang version yan dito sa Pilipinas. Alam nyo kung alin yon? Yung Rizalista. Alam nyo yung Diyos na Rizalista? Po, si Rizal. Kaya yung isang Rizalistang kasama ko sa Genius Family nung araw kay Manolo Pabis, pagkatapos naming magprograma alas 12, matatapos kami sa DZWB, nako si Katarel, maliit yung lalaki yun, pandak. Nung minsan, di ako nakauwi. Natapos kami ni Manolo mag-usap, alas 2 na madaling araw, dumiretso ko sa Pasay, hindi ako umuwi ng Pampanga. Pagdaan ko galing ng Pasay, pagdaan ko sa Luneta, bandang alas 6, naku, nandun si Taril, iikot-ikot doon. At talaga namang ang tingin, pagkakatingin kay Rizal, walang kakurap-kurap. At ang Diyos niya talaga si Rizal. Biro nyo, ang tao, no? Napakatindi na ho ng pagkakaligaw ng tao. Sa bagay, para bang may kutwiran pa si Taril kaysa dun sa iba eh. Bakit? Eh si Rizal, Pilipino yun, nakita talaga dito sa Pilipinas yun eh. Oh. Alam nyo sino yung sinasabi ko? Merong iba, may Diyos, hindi man nila nakita eh. Alam nyo kung sino yun? Yung naniniwala kay Francisco ni Assisi. Di ba? Ang dain natin Diyos eh. Di ba? Niluluhuran natin. Si Padua. Sino yon? Sino yung Padua na yon? Francisco rin yata yun eh. Antonio. Oh. Si Katonyo yon. Meron naman si Apong Iro. Doon sa amin, sa Apalit, Apong Iro ang ano nila ro. Alam nyo, pagka piyesta, yun, inililibot nila si Apong Iro. Apong Gino, tawag ng Kapampangan, Apong Gino eh. Oh. Sa Bisaya naman, Ginuo. Ayun. Sa Ilocano, Apo Diyos. Hay. Huwag mo ikang ituturo yung Apo Diyos. Huwag ituturo. Ang dain natin Diyos, ano? Ang dami. Bilangin nyo, mahigit 2,000. Tanyo, babasahin ko. Sa awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Nakakakita ba? Huwag kayo magagalit. Talagang maraing ganun Diyos. May mata, hindi nakakakita. Kaya nga nasusunog na, hindi siya kumikibo. Ganun siya. Kung siya nakangiti, nagkakagulo na. Nakangiti pa rin siya. Hindi siya marunong ng compassion, ano? Yung hindi marunong makiramay na sana nagkakagulo, makigulo man lang siya. Hindi, basta siya nakangiti siya. Marain nun. Yung sa Incheck, yung sa Chinese, ganun din. Wala siyang pakialam. Siguro, wag lang ho kayo magagalit. Panahon na siguro para tayo magising eh. Ang Diyos walang laman at buto. Walang anyong kagaya ng tao. Wala. Sapagkat siya'y espiritu. Hindi tayo makakatutol, Diyos. Espiritu. Walang hanggan.
Ang kapangyarihan walang hanggan, hindi nagbabago, walang anyong kagaya ng tao, walang flesh and bones. He will remain as is forever and ever, since time immemorial, up to the time of the end, and after the end. Ha? Siya Diyos Parit Espiritu. Sino siya? Ang pangalan niya? Oh, di maganda tuklasin natin kung ano pangalan niya para kung tatawagin natin siya, tama ang tawag natin. Ano pangalan niya? Ayan. Sana babalik po kayo.